The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Ipinagpaliban ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang confirmation of the charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakaschedule sana sa September 23. Bunsod ito ng hiling ng defense team na huwag munang ituloy ang pagdinig dahil hindi raw fit o kaya ng dating Pangulo na humarap sa hearing. Magtatakda raw ng bagong petsa ng pagdinig ang mga ICC judge sa takdang panahon. Sabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, dismayado ang mga biktima ng drug war sa pagpapaliban sa hearing. Kung hindi raw kaya ng dating Pangulo na humarap sa pagdinig, pwede raw na ang abogado na lang niya ang paharapin. Makikipag-ugnayan daw ang kampo ng mga biktima sa ICC Office of the Public Counsel for Victims para ma-reschedule ang confirmation of the charges hearing sa lalong madaling panahon. Ayon sa ICC, malalaman sa confirmation of the charges hearing kung may sapat bang ebidensya laban sa dating Pangulo para sa kasong murder as a crime against humanity kaugnay sa war on drugs. Sa ibang balita, 3 kasunduan ang iuuwi ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang 3-day state visit sa Cambodia. At mula po sa Phnom Penh, Cambodia, balitang hatid ni Jonathan Andal. Kasama sa mga kasunduang pinirmahan sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia, ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Philippine National Police at ng National Police of Cambodia para sa mas mabilis na pagsugpo ng mga krimen sa pamamagitan ng pagpapalitan ng impormasyon. We reaffirm our shared commitment to combat transnational crime, especially online scams, through information sharing and law enforcement. We agreed to strengthen collaboration among our law enforcement and security institutions so that our collective response will be swift, coordinated, and effective. Sabi ni Cambodian Prime Minister Hun Manet, welcome dito ang mga Pilipinong turista pati na investors. Nagpapasalamat din ng leader ng Cambodia na dinala rito ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang negosyante mula Pilipinas para makapulong ang mga Cambodian investor. Kahapon sa pulong ng Pangulo sa mga negosyante sa Cambodia at Pilipinas, inengganyo niya ang mga ito na samantalahin ang lumalakas na ugnayan sa ekonomiya ng dalawang bansa. Nakatuon daw ngayon ang Pilipinas sa pagpapalawak ng ugnayan sa mga sektor ng consumer goods, education, healthcare, franchising, infrastructure, agro-processing at logistics. With continued collaboration, I am confident that our economic ties will expand further. The future of our relationship lies not only in traditional industries, but also in emerging high-impact sectors that will define the next phase of our development. Tiniyak rin ng Pangulo sa mga negosyante na business-friendly ang Pilipinas. Nagtapos ang state visit ng Pangulo sa isang state banquet kagabi kasama ang Prime Minister ng Cambodia. Sabi ng palasyo, tagumpay at produktibo ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos dito sa Cambodia. Mula rito sa Phnom Penh, Cambodia, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. There will be no budget for 2026 for flood control. Dahil meron naman 350 billion for 2025 na hindi pa nauubos talaga. Ibig sabihin, titigil natin yung flood control project, mga flood control project. Ibig sabihin, titiyakin na ngayon natin na ang paggastos tama, ang pag-implement tama, maayos ang design, etc. etc. Yan po ang pagtitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang exclusive one-on-one interview sa GMA Integrated News. Anya, kailangan talagang busisiin ang panukalang 2026 budget, lalo't nabuking ng substandard o di kay ghost projects ng DPWH. Ayon sa Pangulo, interesado siyang makipag-usap sa mga contractor pero dapat munang ayusin at tapusin ang kanilang mga hawak na proyekto. Tuloy rin daw ang sariling investigasyon na binuo niyang Independent Commission kasabay ng mga pagdinig sa Kamara at Senado sa issue ng flood control projects. Paano naman po kung sangkot si Kong, si Gov, si Mayor? How far are we gonna take this? Until we solve the problem. Yung dapat natin pipilahan ng kaso, may ebidensya tayo na matibay. The truth has to come out. Kaya nagkaganto dahil pinabayaan eh. We look the other way, nagbulag-bulagan tayo, diba? Nagbibingi-bingihan tayo, wala tayong naririnig.
Sa ibang balita, hulikam sa Antipolo Rizal, patay sa pamamaril sa isang person with disability. Palaisipan sa mga kaanak ng biktima ang motibo sa krimen. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV sa Barangay San Isidro, Antipolo City nitong Sabado, kita ang isang pick-up na nakaparada sa gilid ng kalsada. Maya-maya, inalalayan ng isang babaeng helper ang lalaking nakaupo sa passenger seat na isang PWD o person with disability. Pumasok sila sa isang eskinita na papasok sa gate ng kanilang bahay. Ilang sandali pa, may dumating na isang lalaki na balot ang mukha at nakasuot ng kapote at pinagbabaril ang PWD. Nagtakbuhan ang ilang taong nakatambay sa lugar. Kwento ng isang saksi. Nag-aantay lang po kami ng deliveries and orders po sa cafe po namin. Tapos narinig po namin yung putok po ng baril. Mga nasa 9 na putok po na baril. Pagsilip po namin sa bintana, mga nagkakagulo na po sila sa baba, nagtatakbuhan, nag-iiyakan na rin po. Base ron sa CCTV, nung pagbaba ng biktima, may lumapit na nakakapote, tapos doon na sa pinagbabaril. Mga ilang hakbang na lang siguro, tapos papasok na sa loob ng bahay nila. Agad naman po namin pinuntahan, pero ngunit pagdating po namin doon, wala na po kami inabutan, kundi po mga pulis po at yun po ay may harang na. Tumangging humarap sa kamera ang mga kaanak ng biktima. Kwento nila, galing simbahan ng biktima nang mangyari ang pamamaril. Inaakay raw ang biktima paakyat ng hagdanan sa gate ng kanilang bahay nang siya ay pagbabarilin. Sa balikat, tagiliran at iba pang parte ng katawan tinamaan ng 55 anyos na biktima ayon sa mga kaanak. Tinamaan din daw sa likuran ng 61 anyos na helper ng nasawing biktima. Na-recover sa crime scene ang 5 basyo ng bala. Ayon sa barangay, dating empleyado sa City Hall ang biktimang PWD. Palaisipan daw sa pamilya niya ang motibo sa pagpaslang. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Gayon din ang pagtuntun sa gunman. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Umalis ulit ng bansa si dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Ruina Garma matapos ipa-deport ng Amerika. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, makikipagpulong si Garma sa mga kinatawan ng International Criminal Court sa Malaysia. Yan ay dahil magiging witness ni Garma sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma ng Bureau of Immigration ang naging biyahe ni Garma. Humarap si Garma noong nakarang taon sa pagdinig ng House Quad Committee kaugnay sa drug war ng Administrasyong Duterte. Inamin ni Garma sa pagdinig noon na inutusan siya ng dating Pangulo na palawigin sa buong bansa ang Davao model ng drug war. Sa kabila nito, sinabi ni Rimulya na hindi pa rin absuelto si Garma sa mga reklamong murder at frustrated murder kaugnay sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Rafi, sa Liloan, Cebu, isang binatilyong estudyante ang nabundol ng motorsiklo. Nahulikam ang mabilis na pangyayari. Papunta ang 17 anyos na lalaki sa pedestrian lane nang bigla siyang mahagip ng paparating na motorsiklo. Napuruhan ang kaliwang paa ng estudyante na nagpapagaling sa ospital. Sasagutin daw ang pagpapagamot niya ng rider na nagtamurin ng mga sugat. Nagkaareglo na ang parehong panig. Sa Manolo Fortich, Bukidnon naman, sugatan din ang isang lalaki matapos mabangga ng 10-wheeler. Batay sa investigasyon, nagpapahinga noon sa malilim na bahagi ng kalsada ang biktima na isang backhoe operator sa isang road construction project sa lugar. Ayon sa driver ng 10-wheeler, nawalan siya ng kontrol sa truck sa palikong bahagi ng daan. Tumama pa ang truck sa mga yero at bumagsak ang mga ito sa biktima. Nagpapagaling na siya sa ospital dahil sa mga tinamong sugat. Nakipag-areglo na sa kanya ang may-ari ng truck at sasagutin daw ang pagpapagamot. Nasawi matapos masagasaan ang asong si TikTok na ibinalita nitong Pebrero matapos matagpuang may mga pana o darts sa katawan sa Negros Occidental. Ayon sa Animal Rescue Group na nag-alaga kay TikTok, hindi pa natutukoy ang sasakyang nakasagasa sa aso. Ipinaalaga raw siya noon sa isang volunteer dahil sa distemper na isang uri na nakahahawang sakit ng aso. Hindi raw namalayan ng bantay na lumabas si TikTok at nasagasaan.
Matatanda ang isinailalim sa operasyon si TikTok matapos ang pamamana. Naka-recover ito at naging aktibo sa ilang aktibidad kasama ang iba pang survivors ng animal cruelty. Nahuli sa Isabela ang lalaking wanted sa panggagahasa umano sa isang babae sa Maynila. Depensa ng akusado, karelasyon daw niya ang babae at hindi niya ginahasa. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Sa bisa ng warrant of arrest, hinuli ng Ermita Police ang lalaking yan sa bahagi ng Alicia Isabela. Ang 27 anyos na akusado nasa top 6 most wanted persons list ng NCRPO at top 1 most wanted ng Manila Police District. Ang kinahaharap niyang kaso, panggagahasa umano sa 19 anyos na babaeng nakilala niya online. Nagkaroon sila ng meet-up sometimes on April 2025 dun sa isang birthday. Allegedly, nung nagkakita sila dun sa my birthday, sumama daw itong victim sa kanya. Inuwi niya ito sa may Delpan. Base sa investigasyon ng pulisya, isang linggong ibinahay ng akusado ang biktima kung saan daw nangyari ang panghahalay. Nakakuha ng pagkakataon ng biktima na makatakas kaya nakapagsumbong siya sa mga pulis. Matagal na pong minanmanan ng station natin through the guidance din and instruction ng aming station commander, si Police Lieutenant Colonel Alfonso Saligumba, na tutukan itong kasong ito. Depensa ng akusado, hindi niya ni-rape ang biktima. Isang linggo na rin daw silang magkarelasyon bago sila tuluyang magkita. Nagselos lang umano ang biktima nang biruin siya ng akusado na mahal pa niya ang kanyang ex. Sabi ko, di ko na rin po yata siya mahal. Totoo po, nung gabi po na yun, na pinapauwi ko na po siya, ayaw niya pong umuwi, pilit ko po siyang pinapauwi. Sana wag niya naman po akong ganunin kasi hindi ko naman po siya ni-rape eh. Hindi rin daw siya nagtago sa mga otoridad. Nawalan lang siya ng trabaho sa Maynila kaya daw siya lumipat sa Isabela. Mananatili sa kustodiya ng Ermita Police Station ng akusado habang hinihintay ang commitment order ng korte. Salamat din ako kay Papa Jesus na uling na po siya. Padasal ko po sa kanya, mabulok na po siya sa kulungan kung na siya po karaya. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Avisala Encantadix, na meet and greet na ni Tera Bianca Umali ang ilang nilalang sa Encantadia. Kabilang nga sa nakilala ni Tera si Nunong Imaw, pati ang pasneya na si Awu at ang ilang Adamyan at Lambana. Dumating si Tera sa Encantadia kasama niya ang kanyang Ashti Perena Glyza de Castro. Ginamit ang portal sa dalampasigan ng Adamya. Dapat abangan ang pagpunta ni Perena at Tera sa Lireo para bawiin ang balintataw ni Nunong Imaw na ninakaw ng mga alagad ni Mitena. Mapapanood ang Encantadia Chronicles Sangre 8 p.m. sa GMA Prime, Lunes hanggang Biyernes.